Halakhak sa Dilim. Episode 4, Ang Multo ng Nakaraan. Si Erica ay naglalakad sa madilim na kagubatan. Hawak ang amulet na ibinigay ni Aling Nita. Ang malamig na hangin ay sumasalubong sa kanya habang naglalakad siya patungo sa lugar kung saan siya nakakita ng batang babae sa nakaraang episode. Sa bawat hakbang, ang mga tunog ng kalikasan ay tila nagiging malabo at mahina. Erica, isip. Mara, kung ikaw ba'y narito, makikita ko ba ang mga sagot na hinahanap ko? Habang patuloy si Erica, narinig niya ang mga hindi maintindihang tunog. Mga kaluskos na parang may sumusunod sa kanya sa madilim na kagubatan. Sa isang sulyap, nakakita siya ng mga anino sa pagitan ng mga puno at sa isang iglap, nakita niya ang batang babae na may puting damit, nakatayo sa di kalayuan. Nangilid ang luha ni Erica dahil alam niyang hindi normal ang batang ito. Siya ang espiritu na laging nagpapakita. Erica, tahimik, puno ng takot. Mara, ano ba ang nangyari sa iyo? Ngumiti si Mara at naglakad palayo na parang tinatawag si Erica upang sundan siya. Bumalik si Erica sa kanilang lumang bahay sa baryo. Dala ang mga larawan at tala ng kanyang investigasyon. Nais niyang magtanong kay Lola Feli tungkol sa mga espiritu na pumapalibot kay Mara at ang koneksyon ng pamilya de la Peña sa mga kababalaghan. Nang makapasok si Erica, nakita niya si Lola Feli na nagdadasal sa isang altar. Isang mabigat na atmosfera ang bumalot sa bahay at may mga kandila at amulet na nakatabi sa altar. Erica, nag-aalalang tinanong si Lola Feli. Lola, kailangan ko pong malaman kung ano ang nangyari sa aking pamilya. Bakit parang may mga kababalaghan sa baryo na nauugnay sa amin? Si Lola Feli ay tumingin kay Erica at nagpaliwanag ng may kalungkutan. Lola Feli, ang mga kababalaghan ay hindi simpleng mangyayari, Erica. Lahat ng nangyayari ngayon ay may koneksyon sa isang trahedya na nangyari maraming taon na ang nakararaan. Ang iyong pamilya may lihim na matagal nang nakatago. Hinawakan ni Lola Feli ang kamay ni Erica at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pasakit. Ang mga de la Peña ay may kasaysayan sa mga ritual ng San Isidro. Isang trahedya ang naganap sa iyong mga magulang. Ang iyong ama, si Mang Isko, ay isang albularyo rin, ngunit may nagawa siyang pagkakamali sa isang sinaunang ritual na nagbigay daan sa isang sumpa. Sa isang flashback, ipinakita ang isang gabi kung saan si Mang Isko, ang ama ni Erica, ay naggigiit na magsagawa ng isang ritual upang protektahan ang kanilang pamilya laban sa mga demonyo at masasamang espiritu. Ngunit nagkamali siya at isang halimaw ang nakangiting dilim ang pinalaya sa kagubatan. Mang Isko sa flashback, malungkot at puno ng panghihinayang. Ngunit hindi ko naisip ang magiging epekto nito. Hindi ko alam na ang mga nilalang na aking pinapalaya ay magbabalik sa atin. Sa pag-aakalang natapos na ang ritual at ligtas na, hindi nila alam na ang sumpa ay magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Si Erica at ang kanyang pamilya ay magiging bahagi ng kasaysayan ng dilim. Bumalik ang eksena kay Erica na nagtatanong kay Lola Feli. Erica, may paraan ba upang matigil ang sumpang ito? Kung kami ang may kasalanan, paano kami makakalaya? Lola Feli, matigas ang puso, may pagkadeterminadong nagsalita. May isang paraan, ngunit ito ay magiging isang sakripisyo. Kailangan mong hanapin ang pinagmulan ng nakangiting dilim at patayin ito bago ito tuluyang sumira sa lahat ng buhay sa San Isidro. Habang bumalik si Erica sa kagubatan, natagpuan niyang ang mga simbolo na nakita niya noon ay nagsimula ng magbago. Ang mga puno ay tila nagmumukha ng mga nilalang na may ngiting nakakatakot. Sa kanyang paghahanap, narinig niya ang isang malupit na halakhak. Hindi ang halakhak ng batang espiritu, kundi ang ngiti ng nakangiting dilim.
sa likod ng mga puno, isang matinding presensya ang sumalubong kay Erika. Isang dilim na parang nabubuhay at tila kumakain ng lahat ng liwanag. "Erika," sigaw. "Sumuko na ba ako o lalaban ako hanggang sa huli?" Mula sa dilim, isang imahe ng nakangiting dilim ang lumitaw. Hindi ito isang simpleng multo, isang nilalang na puro dilim at masamang enerhiya ang bumabalot sa kanya. Ang kanyang mata ay kumikislap sa dilim at ang kanyang ngiti ay malupit at malupit. Nakangiting dilim sa isang malamig na tinig. "Ikaw, anak ng mga De La Peña, ang susunod na alay sa aking mga kamay." Nagpakita ng liwanag si Erika mula sa amulet na ibinigay ni Aling Nita. Ang amulet ay kumikislap ng asul na liwanag at ang nakangiting dilim ay tila natatakot at umatras. "Erika, malakas! Magbabayad ang inyong sumpa sa aking mga kamay." Ngunit bago pa siya makapaghanda para sa laban, isang malakas na pagsabog ng hangin ang dumaan at ang nakangiting dilim ay naglaho sa hangin, pumailan lang sa dilim ng kagubatan. Habang naglalakad si Erika papalayo, napansin niyang nagbabalik ang bata. Si Mara, ngunit ngayon hindi na siya natatakot kay Erika. "Mara, malungkot. Hindi pa tapos, may isa pang pagsubok." Mara ay lumingon at sa likod niya may isang mas madilim na anyo na nagsisimula ng magpakita sa kagubatan. Mas matindi, mas malupit. Si Erika ay natatakot, ngunit nagdesisyong hindi sumuko. "Erika, sa sarili, kung may isa pang pagsubok, haharapin ko ito. Walang atrasan." Ang episode ay nagtatapos sa isang pagsabog ng dilim na nag-iiwan ng tanong kung magtatagumpay si Erika sa huling laban.